Ikinakasa na ang reklamong obstruction of justice laban kay Senador Robin Padilla dahil sa pagtulong umano sa tinawag nitong pagtakas ni Senador Bato de la Rosa noong May 14. Binawi na rin ang rehistro ng mahigit 100 baril ni Bato at lisensya niya para magkaarmas. Nakatutok si Ian Cruz. Nang dahil umano sa pagtulong niyang makataka si Senador Bato de la Rosa, isang reklamo laban kay Senador Robin Padilla ang ire-refer sa Department of Justice o DOJ ng Criminal Investigation and Detection Group ng Pulisya o CIDG. Ang reklamo, paglabag sa Presidential Decree 1829, obstruction of justice na may katapat na kasong kriminal. Una nang sinabi ni Padilla na nakiangkas lang sa kanya si De La Rosa nang magpaalam siyang uuwi muna sa bahay noong May 14 ng madaling araw. Magkasama po kayo noon nung lumabas po siya sa Senado. Hindi naman AI yun, di ba? Pero lumalabas sa investigasyon ng CIDG na hindi lang basta nakiangkas, kundi planado ang nangyari. Binuntutan umano ang SUV ni Padilla ng isang sasakyang nagsilbing security escort at backup car. Tikom pa sa ngayon ng PNP ukol sa buong detalye sa napipintong paghahain ng reklamong obstruction of justice laban kay Senador Robin Padilla. Bukas daw ito isa sa publiko ng CIDG. The CIDG will be conducting or will be having a press conference tomorrow morning. So, dun po natin malalaman ang buong detalye ng resulta po ng kanilang investigation. Sinisika pa naming makuha ang panig ni Padilla, pero nauna na siyang sumagot ng tanungin kung illegal ba ang kanyang ginawa. Ay tanong natin sa kanila kung may illegal. Kasi sa amin, tandaan ninyo, ang Senate, ang sabi ng aming SP, ay hintayin namin ang warrant ng local court. Pero sir, bukas kayo sa mga passport investigation. Eh, wala tayong magagawa. Inutos na rin ng Firearms and Explosives Office ng pulisya ang pagbawi sa lisensya ni De La Rosa na magmay-ari at magdala ng mga armas. Binawi rin ang rehistro ng halos 100 at 20 baril ni De La Rosa na minsang naging PNP chief. Sa huling address ni De La Rosa isisilbi ang utos kaugnay niyan. Mas makakabuti po sana na ma-surrender na lang po itong mga firearms na ito at ma-deposit po sa proper authority. Supposed to be surrendered by his family kung nasa kanila. At kung hindi naman po, the law enforcement can visit kung saan yung mga lugar na siya at kuhain po yung mga baril na yan. Implementing Rules and Guidelines o IRR ng nasabing batas ang binabanggit ng pulisya na batayan ng pagbawi ng mga lisensya at rehistro. Kung itong Section 4 ng revised IRR po ng RA 10591 which states that if you are facing a case, may pendency ng case sa isang court of law na more than 2 years po ang punishment. Pero sabi ng abogado ni De La Rosa, ang grounds o batayan lang na pwedeng gamitin ay ang nakalista sa Section 39 ng nasabing batas. Tanging conviction lang at court order ang pwede umanong pagbatayan para ma-revoke ang lisensya sa baril. Pero hindi pa naman anya convicted si De La Rosa at wala pang korte sa bansa ang naglabas ng anumang order laban sa kanya. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.